It does not command silence within them. This court will not close the door to trial by publicity. Rather, this court will close the door to trial by publicity, but it will keep the courtroom open to the disciplined advocacy where evidence is tested, error is corrected, and justice is done. Within these chambers, counsel shall be afforded reasonable latitude to present their theory of the case and vigorously test the evidence. Emotions may run high and frustrations may arise in the course of adversarial proceedings, but neither excuses a departure from the restraint and decorum expected of officers of the court. The case of Navarrete versus Court of Appeals, GR number 124245, mirrors the exact situation that has transpired before the court. Quote, with respect to the words swindlers, plunderers, stupid, and bastards, uttered by private respondent in the course of her testimony, we are inclined to disagree that such language is too ignominious and degrading for a lawyer to say to a fellow lawyer in the courtroom. In Baltao versus Falsis III, AC number 14443, the court said, while a lawyer is entitled to present his case with vigor and courage, such enthusiasm does not justify the use of offensive, abusive language. Language abounds with countless possibilities for one to be emphatic but respectful, convincing but not derogatory, illuminating but not offensive. The latitude afforded to counsel is not a license to substitute inflammatory, intemperate, or undignified characterizations for proof. Consistent with the chair's earlier ruling, the term scam, mastermind, modus operandi, as used during the past proceedings, stand stricken from the record. Counsel remain free to advance the factual and legal theories underlying their positions, but they must do so through evidence, reasoned argument, and court-appropriate language. Oh, dito po mga kababayan ha. Ito po ngayong araw bago nag-umpisa ang trial, nagpaalala itong presiding judge. Ito po kasi mga kababayan, reaksyonan lang natin ito. Maikli lang po ito mga kababayan. Utang na loob, makikinig kayo kunti sa aking pananaw dyan. Dahil itong paalala ito ni Chis Escudero umabot ng mga kalahating oras. Mahigit kalahating oras. Pero ito lang, maikli lang yung ipapakita natin dito. Bakit ito niya nagawa na magpaalala dito sa mga both sides, sa prosecution at saka depensa at lalo na dito sa mga senator judges? Yung pagpaparatang, ano ba yun? Scammer, mastermind, stupid, pinapili yung smart, average sa stupid. Alam na natin sino may sabi nun. Ito dapat mga kababayan bilang isang senador na hurado, na huwis. Kaya nasabi ko sa vlog hapon, hindi ito dapat ginagawa. Hindi ito dapat ginagawa ng isang matitino na mga huwis. Diba? Ang ginagawa kasi nila dito, kanina naabutan ko, yung sinasabi ni Lacson, na sabi ni Lacson, nanguhula kami rito. Dito ko pinulot Bakit ko to kinundit ngayon mga kababayan? Dito ko nakikita na isang senador judge nakapaglabas sa kanyang bibig na isang katagang, nanguhula kami rito. Ibig sabihin mga kababayan, walang ebidensya na nagpapatunay na nilustay umano ng Vice Presidente ang pera. At nang dahil na wala sila maipakita ang ebidensya, itong ginawa nila, bastarda,
mastermind, scammer. Tinatakot pa ni Ligutan si Acosta na makulong. Yung ginagawa mo ng lahat para ibaon mo yung taong gusto niyong matanggal, tapos wala kayo makita mga dahilan paano mo matanggal. Ang gagawin nyo lang, ipahiya. Aasarin. Hanggang makakita kayo na legal na mga pamamaraan para madiin ninyo yung tao. Kahit sa ano na lang. Kung baga makikita natin mga kababayan, kung baga sa basketball pa, alam mo na talo ka na sa laban, kunti na lang yung oras na natitira, talo ka na sa laban, idaan mo na lang yung sa physical na foul para matalo man kayo. At least yung kalaban mo medyo bugbog na, medyo napilaya na, pero talo kayo sa laro. Talo sila dahil may physical, may injuries. Yun ang ginagawa ninyo. Kaya tama lang itong ginawa dito ni Chis Escudero dahil ito sa prosecution kasi sumubra niya eh. Sumubra na. Ito lang ako, bakit ko to na-raise ito mga kababayan na instead na susundan ko tong kung paano nila gisahin itong huling witness ngayong araw 2026. Ito ang napupulutan ko na nakukuhanan ko ng pansin at saka yung mga remarks ng mga senator judges. So klarong-klaro na. At pinaalalahanan din yung sa depensa na huwag maglabas ng mga kung ano-anong masasabi papalabas sa social media o sa media. Pinalalahanan, sinabihan yung depensa na palalahanan nyo ang Vice Presidente na huwag maglabas. Paano rin yung sa prosecution? Paano? Walang problema. Yung respondent talaga yung maglabas. Siya talaga yung matatamaan. Pero yung mga judges, yung sa prosecution, maglabas ka na ng mga detalye na hilaw pa naman yung mga sinasabi ninyo. Pang-aasar na lang yung ginagawa nyo. Tulad na lang ng, bakit ito yung sa threat? Yung pagtitreat ni BP Sara patungkol sa presidente at saka sa kanyang asawa at saka yung pinakapugi niyang pinsan. Bakit nalabas yun sa isip ni BP Sara? Bakit inaasar? Dahil inaasar ninyo. Alam nyo po, isa sa mga tauhan nyo, kinukontempt, tapos yung kinontempt na nalagay na doon sa kulungan, pinatayan ng ilaw, pinatayan ng AC, gusto pang ililipat sa ibang kulungan itong mga criminal records, yung mga criminal liabilities na siya nakontempt pa lang dahil dahil gusto niyo ipalabas ang gusto niyo pero wala kayong mabiga kaya kinontempt niyo. Kaya sa galit ni BP Sara, yun ang nasabi niya. O di ba? Yun ang hinahanap ninyo na maaasar yung tao para magkalmali, para kayo mapagbigyan ng dahilan para magkaroon kayo ng baga conviction kay BP Sara. Pero paano ngayon? Paano inaantay ko to eh. Pag makita ko na si Lacson bubuto ng conviction, paano may convict siguro niya na galing talaga sa bibig niya, sinabi niya na nanguhula lang sila doon. Ibig sabihin, ikaw bilang isang huwes, nakikita mo sa buong proseso ng trial,
Pang-18 trial, eh, ito pang masasabi mo na nanghuhula kayo? Saan natin kukunin yung conviction? Saan natin makukuha yung impeachment? Ito nga, kinakatakutan nila, itong nakasulat sa screen natin, Inday Sara, President 2028. Pero ang goal nila, Inday Sara, impeach 2028. Paano yun? Na sinasabi ng isang magigiting at saka matitikas na dating general, nanghuhula lang sila. Kaya tama lang itong ginawa dito ni Chis Escudero dahil pambabalahura na to eh. Ang gagawin ngayon sa prosecution, mga kababayan, pang-aasar na lang dahil wala talaga silang ebidensya. Pag gusto nila talagang ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ni Akusa at itong huling witness, hindi ko na naalala sino pangalan. Lagi binabagay sila chika. Bakit itong prosecution hindi nila ipipilit? Patawag natin sila chika. Bakit si Acosta ilang bisis na bigkas sa bibig niya, hindi mabibilang. Walang may bibigkas na madalang lang yung BP Sara pabigas. La chika, la chika, la chika. Oh. Bakit di magawa? Baka isa dyan sa mga contributors dyan sa confidential, baka isa sa mga mabibigat na mga tao. Diba, pag ako sila chiki, patawag, sige. Gusto naman natin ibulgar, ipapahamak natin buhay nila. Sige, pirmahan tayo. Isisiwalat ko to at wala na akong pananagutan kung anong mangyari sa tao na yon. Kahit sabihin naman na, sabi ni Lacson, pag matapos na yung proyekto, pwede mo na yun i-bullshit. Dahil tapos na yung tapos na yung project natin. Nagkabigayanan, binigay mo na lahat, wala na. Tinuturo ko na kung sinong leader ng rebelde na dyan. Tinuturo ko na sino ang kumukuha ng mga malalaking budget galing sa mga Makabayan Black. Sinong rebelde dyan? Bahala naman. Alam mo natin dito sa mga batas dito sa mga makakaliwa, piyait masday. Alam mo natin, ha? Kaya dito mga kababayan, pang ilang araw na malaki-laki na yung gastos. Pagkano yun per hearing dito? 250 million o 25 million? Pang ilan na? Tapos kulang-kulang 20 days na yung trials. Tapos masasabi pa ng isang senador na parang nanghuhula lang sila dito. Bakit pinaabot pa na ganun katagal na nanghuhula pa lang kayo? Wala pa talagang maipakitang katibayan o ebidensya o prosecution. Bakit tinuloy nyo pa? Alam nyo po kung bakit, mga kababayan? Para ipahiya na lang nila ang Duterte. Kita ninyo ngayon? Sa issue ng baha, sa issue ng flood, wala lang kontrol. Saan ka pa? Instead na sundan itong nagle-leak ng flood control, saan ka pa nakakita ng pamumuno na
ang epicenter daw ng flood control ay nasa Davao. Akala ko ba ang Lindo lang ang mayroong epicenter, pati pala yung baha. Anak ng kagang. Ang epicenter ngayon ng baha ay nasa Davao. Pag sa Bagyo, ang mata. Mata. Lindol, epicenter. Baha, epicenter. Yung ulan. Dapat na epicenter din yung ulan. Yung Malita, epicenter sa Malita, nasaan? Hindi nila matukoy, di ba? Yun ang pinoprotektahan nila, mga kababayan dito. Pinoprotektahan nila. Bababoyin na nila ang Vice Presidente, ipapahiya nila dahil wala silang maipakita na ebidensya. Bababoyin na lang nila ang Davao, basta mga Duterte ang namumuno, kung ano-ano na lang ilalagay nila doon. Kung may makikita sila maganda, makukuha nila doon, aangkinin nila. Kung may makikita ni sila na pwede ibato, pwede isisi, andoon kukunin din nila. Kahit papaano, andoon lahat sa Davao. Pangyayari sa Metro Manila, mga baha, mga basura, ang sisihin nila ang epicenter Davao. Pati ito yun ang kumpas ng ating administrasyon. Pati nahawa na dyan sa impeachment court. Kahit wala na sila makikita, nanguhula na sila, ipatuloy pa rin nila ang panguhula nila. Dito mga kababayan, tanong lang natin, natututo na ba tayo dito sa mga pangyayari, mga kaganapan ngayon sa ating bansa? Dapat lang matututo tayo. Alam na natin sinong tao na yon. Yung mga tulpo, balikan ko po. Yung pagtatawag niya na estupido sa isang witness, ayos ba yun? Pati yung isang witness, sinasabihan niya na hindi pa rin siya nadala sa paalala ni Chis Escudero na umayos naman tayo. Plus or minus naman natin pananaw doon sa kaso, pero kailangan pa din natin magiging neutral dahil tayo ang huwes. Paano ka makapag-huwes ng patas kung hindi ka na impartial? Yung tao pa lang, pagtatanong mo pa lang daan sa tao, hinuhusgahan mo na siya, hindi pa siya sumasagot. Nakikita mo na kahit anong isagot nito, ito ay sinungaling. Ayon sa iyong pananaw. Tapos ikaw magiging hurado, ikaw magiging hukom, ikaw magiging huwes. Ayos so tayo. Kahit lang sa isang araw na yon, na bilang ikaw ay senator judge. Kaya sinusuot mo yung pulang kapa. Dahil tinatakpan mo yung sarili mo dyan, ito muna ipapakita ko. Sana sasama din yung utak at mga pabungmuka natin. Pero inaasar ka pala na, yung inaasar natin na parang nasa sarili tayong sala natin. Tayo ang hari ng tahanan natin. Hindi po. Nagrepresentar ka ng sambayan ng Pilipino. Ipinaglaban nyo yung mga sambayan na yung mamamayan. Tuplok. Kaya itong ginagawa nito ni Chis Escudero, yung reminders niya, maganda to nangyayari. Ito lang nangyayari mga kababayan, na sa kalagitnaan ng hindi pa nangalahati dahil gusto ng prosecution ilang days. Pag sa depensa na yon, halos na matapos.
third parts na sana wag susundin yung sa depensa dahil 30 days yung lang limit nila. Pero dito sa prosecution dinabinabihan, baka yung bayad sa kanila per dime, per session, per trial. Pag marami yung trial, malaki-laki yung abutin natin. Per trial na lang yung ano natin dahil hindi nila alam kung kailan nila mai-convict si Inday BP Sara dahil wala man silang ebidensya. Kaya nga napag-isip-isip siguro nila na yung mag-hire tayo ng private prosecutor ha. Hindi tayo makakansya na ito ang ibabayad natin sa kanila within 30 days na trabaho nila. Hindi natin matatapos. Alam naman natin na wala tayong ebidensya. Maghanap lang tayo ng mali sa kanila. Tapos pag wala tayong makikita mali, ipapahiya na lang natin. Bigyan lang natin na daan. Maghanap tayo ng prosecutor na masusuhulan natin na galit sa mga Duterte. Yun. Ito ang nangyari ngayon. Pati yung mga judge, hindi natin masisisi ha, sa trabaho ito sa mga judge. Alam mo natin, politiko din sila. Politiko din sila, hindi sila totoo na judge. Kaya nga, kakaiba tong impeachment. Magiging dublikara ka dito. Kung anong oras, may iba-iba ka, wala kang tunay na panindigan. Yun ang karamihan dyan. Hindi naman lahat. Dahil tulad na lang nila kay Bato, tulad nila kay Robin Padilla, tulad naman nila kay Cayetano, straight talaga sila. So yung iba dyan, mga Joel Villanueva, ito si Chis Escudero, ano naman ha, in fairness naman kay Chis Escudero, yung nakikita natin, maayos naman yung ano niya. Maayos naman yung pagiging Kristo niya, kumbaga. Pag nasa sabungan, pagiging Kristo niya dyan. Pero sa pagiging isang politiko, hindi po yun. May kulay ho yun. May kulay ho yun. Pero okay naman lang yun. Yung pagiging dublikara niya dyan, dahil ginagampanan niya yung pagiging dublikara. Yung ibang mga senado dyan, kahit pagtakpan pa, pati mukha hindi may iba. Pati amoy hindi may iba. Pati isprihan mo ng mapabango, hindi natatalab yung mapabango. Ganun talaga. Kumbaga, ang kulay ng kanilang dugo, nilang budi, baon talaga sa buto. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay hanggang sa susunod nating video. Salamat po sa inyong panonood at mabuhay ang Pilipinas.